Itong taong ito, tinatawag natin Jubilee Year of Hope. Mahalaga ang pag-asa, hope, sapagkat marami sa atin ang nagdarasal at umaasam na sana magkaroon tayong maayos na buhay, sana may makulong, sana at marami pang mga sana na iniisip natin. Kung titingnan natin ang mga nakaraang buwan, tayo nagkawatak-watak sa ating bansa. Nagkahati-hati tayo. Ang Pasko ay kapistahan ng katuparan. Lahat ng ipinangako ng Diyos sa naglipas na kasaysayan, ang matagal na paghihintay ng mga propeta, ang taimtim na inaasam ng mga salinlahi, at ang daing ng sanglibutan sa gitna ng dilim ay nagkaisa sa iisang maningning na katotohanan. Ano yon? At ang salita ay nagkatawang tao at tanahan sa atin. The Word was made flesh and dwelt among us. Ayong sa Ebanghelyo ni San Juan. Kung kaya't ang puso ng Pasko ay ito. Ang Diyos ay hindi na natiling malayo. Siya ay lumapit upang pag-isahin tayo. Ibalik uli ang magandang kaugnayan natin sa Diyos. Kung kaya't ang Pasko ay panahon ng pagninilay para sa atin. Isa lamang ang nag-uugday sa ating lahat. At walang iba si Jesus. At tayo nagpapasalamat ngayon sapagat ang Pasko ay biyaya para sa atin sa buong mundo. Sa gitna ng digmaan, hindi pagkakaunawaan, ngunit nandiyan si Jesus. At itong pagdiriwang natin ng Pasko, ang pagkakaisa at ang pakikiisa ng Diyos sa atin. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Ito ang aking Christmas message, ang pagkakaisa natin. At haring nawa sa susunod na taon, ika nga, Happy New Year. Haring nawa, masaya tayo sa darating na taon. Ang saya o gala, ika nga sinasabi, the joy of the gospel fills the hearts of those who encounter the Lord, ay siyang magbigay lakas sa atin upang umusad tayo bilang sambayanan ng Diyos. Ito po ang pagdarasal natin ngayon. Sana hindi lamang kami ng mga obispo, ang bawat isa sa atin ay taimtim na magdasal sa kapayapaan at pagkakaisa ng ating bansa. Pagpalain po tayong lahat. Merry Christmas po and Happy New Year!